Noong nakakaraan ng ating pong title ng message ng ating Bible studies, Making the Right Choice. Sa ating pong pamumuhay dito sa lupa ay lagi tayo merong pagpili. At bagamat ganun po ang sinabi na tayo merong pagpili, yung ating pong choice, pero pagdating sa paglilingkod kay Lord, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kabaligtaran doon. Sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. At sinabi pa niya, walang makalalapit sa akin, malibang ang Ama ang siyang nagdala sa kanya, sa akin. Unless the Father draws them to me. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kaya kayo naririto, sapagkat ang Ama nagdala sa inyo. Kaya kayo naririto, sapagkat kayo pinili among the people, kayo ay pinili ng Panginoon. Nung ako ay tawagin niya, kasama na kayo doon sa listahan na yon ng pagkatawag ng Panginoon sa atin. Amen. At ngayong umaga, ang ating titingnan sa ating Bible study ay wise and foolish builders. Kaya't umpisahan ko ng isang katanungan sa inyo. Nakakita na ba kayo ng isang bahay na ubod ng tibay? Structure na ubod ng tibay ay walang pundasyon. May nakakita na ba kayong ganon? Hindi tatagal. At pag sinabi kong ubod ng tibay, ibig sabihin nito, dumaan na ang maraming panahon, mga structure na ito, daang taon pero nananatili na nakatayo. Daang taon, marami ng pinagdaanan nito, mga lindol, maraming pinagdaanan na bagyo, pero nakatayo pa rin. 400 taon, 300 taon, simula po nung panahon ng Kastila na ando na. Ang matitibay na structure ay mayroong matibay na pundasyon. Kaya't wala kayong makikitang anumang structure na walang pundasyon. Ngayon, ganyan din ang buhay ng tao. Tayo ay mayroong pundasyon. Ang buhay ng tao dapat nakasalalay sa isang pundasyon. At ang nagdi-declare nito ay ang Panginoong Jesucristo tungkol sa pundasyon ng buhay. Ang totoo niyan, sinabi nga niya, pagdating ng araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Kaya sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit. Marami ang nakikipanginoon, pero wala namang silang pundasyon. Kaya titingnan natin dito sa Luke chapter 6, verse 46 to 49. Ito yung ating titingnan, ito yung Bible study natin ngayong umaga. Kung ikaw ba, alin ka rito o ano ba ang iyong pundasyon? Ikaw ba ay nasa tamang pundasyon? Marami sa inyo masasabi kong oo dahil matagal ko nang kasama, niliglig tayo, nilindol tayo, binagyo tayo, pero kayo, you made a stand na natili at naririto pa rin. Kung natagalan ninyo yung ligligan noon, anumang ligligan ang dumating, makakatagal na kayo sa biyaya ng Panginoon, di ba? Kaya dito, tingnan natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Sabi niya rito, tingnan niyo, ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Tumingin kayo sa sandali at meron akong itatanong sa inyo. Kanino niya sinasabi ito? Kanino sinasabi ni Jesus itong mensaheng ito, itong aral na aking isinashare sa inyo? Sa believer o sa unbeliever? Sa mga nanalig na sa Kanya o sa mga hindi pa nananalig sa Kanya? Nananalig na, kaya tinatawag ninyo akong Panginoon. Panginoon, sabi niya, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ay pakilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat tumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. So dito tayo sa positive side. Sino sila? Kaya tuloy natin. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato, nagtayo ng bahay. Yun ang una. Nakikita natin dito yung katulad nito ay isang
taong humukay ng malalim, hindi siya tumigil hanggat hindi niya naaabot yung pundasyong bato. Doon sa pundasyong bato, doon niya ipinatong ang pundasyon ng kanyang bahay. Pwede nga ang isang taong naghuhukay ay tamarin. Pwede nga ang isang tao isipin niya na, tama na yan. Narinig niyo na ba yan? Yung mga salitang yun na, pwede na yan. Narinig niyo na ba yan? Bilib na bilib ako doon sa, tulad na meron akong isang mekaniko, expert siya sa Starex. Yung aking Starex doon, tumitirik, istariray, istirek. Pero nung makilala ko siya, siya ay merong ugali na hindi pwede sa kanya yung pwede na yan, ayaw niya yun. Miski mag-spend pa siya ng maraming time, gagawin pa rin niya. Lumakas ang loob ko sa sasakyang Starex, sa sasakyang Hyundai. Na dahil merong isang maaasahan na tao. Minamahal ng Panginoon. Sabi niyo ngayon, dahil may maaasahang tao. See, pagka ako'y naglilingkod kay Lord, nakikita ko kayo at ang commitment ninyo, yung gawain ng mga katatayan, yung gawain ng mga kananayan, ngayon yung twins, yung mga young people, nagsisilakas, ang puwersa, yung singles, yung ladies, at ngayon sisimulan na yata nila ang young pro. Napakabuti ng Panginoon. Pinatatatag ang bawat bahagi ng gawain natin, pinatitibay, at kasama kayo doon sa nagpapatibay. Minsan nagtanong ako, paano ba natin mapapalago ang church? Paano ba ang church mapapatatag natin? Sabi niya, mag-i-evangelize pa po kami. Sabi naman ng isa, lalo kaming magsisipag sa gawain. Merong isang sumagot. Ang sabi niya, Pastor, lalago po ang church natin pag ako ay nagsikap ng lumago. So pag yun ang naging motto mo, nagsikap kang lumago, naging matatag, naging matibay, hindi matitisurin, hindi maramdamin, hindi mahinanakitin, lalago ang church. Wala na yung salitang katitisuran. Amen po ba tayo doon? Magiging mas matibay, magiging mas matatag ang pananampalataya. Kaya una-una, ang kausap ni Jesus dito, mananampalataya. Ang kanyang sinisiran, believers. At tinuturo niya rito, sabi niya, sa taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato, nagtayo ng bahay, bumaha, at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Napakahalagang makita natin ang pundasyon ng mga bahay na titirhan ninyo. Kasi kanyo made to order na bilhin mo yung mga pabahay, hindi mo alam, may nabalitaan pa ako na yung mga bakal noon, lalagyan, tapos pag meron nang nakalagay, bubunutin, itataas, bago lalagyan na naman, tataas. Ibig sabihin nun, wala talagang matibay na pundasyon. Magandang tinitingnan nyo rin mabuti ang pagkakagawa. Pinapasyal-pasyalan ninyo. Amen ba tayo doon? Yun ang practical side. Sa buhay natin, hindi ba magandang tinitingnan natin, pinapasyal-pasyalan natin kung paano yung pundasyon, yung paano tayo ay lumalago, kung paano yung ating commitment, tinitingnan natin para hindi tayo natitinag, matatag ang pagkakatayo. Ito, sa isang banda, tuloy natin. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Sabi niya word na yun, walang pundasyon. Ibig sabihin, hindi niyo naman malalaman kung may pundasyon o walang pundasyon. Ang pundasyon po nasa ilalim. Ang pundasyon, yung pinapatungan ng poste. Kaya hindi nakikita. Habang walang bagyo, habang walang lindol, pare-pareho ang itsura nila sa housing. Hindi mo malaman doon kung alin yung may matibay na pundasyon o walang pundasyon, maliban dumating ang lindol, dumating ang tsunami, dumating ang bagyo, binayo ng malakas na hangin, doon malang makikita na walang pundasyon. The same sa atin. The same sa ating pamumuhay na
bilang naririto sa church. Wala namang makapagsasabi sa iyo kung wala kang pundasyon o mayroong pundasyon, malibang daanan ka ng pagsubok. Daanan ka ng trials and testings sa buhay mo. Na ang kapighatian, naranasan mo. Na yan ay hindi tayo exempted. Walang sino mang exempted sa karanasan. Walang sino mang exempted sa kapighatian. Lahat po tayo makakaranas noon. Kung ikaw ay tao, kabilang ka doon. Sa sanlibutan, may kapighatian. Sabi niya, laksan niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya't kung yung victor, yung nagtagumpay sa sanlibutan, ay sumasa atin at kasama natin, matatag tayo. Siya ang backbone, siya ang strength natin. We could say we are strong in Jesus' name. We can do all things through Christ who strengthens us. Kaya sabi rito, yung walang pundasyon, nadaanan ng tubig ang bahay na yon, pagdakay bumaksak, lubusang nawasak ang bahay na yon. Walang pundasyon. Sa isang banda dito sa Matthew 7, verse 24 to 29, ito naman ang version ni ang Panginoong Jesucristo dito sa version ni Matthew. Sabi niya rito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato, pundasyong bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita at nagsasagawa nito, matutulad sa taong hangal. Ayun, yung hindi, ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi, sabi niyo, hindi nagsasagawa. Ulitin niyo, hindi nagsasagawa. Sabi, matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. So, yung isa walang pundasyon, ito ay meron namang pundasyon, kaya lang sa buhanginan itinayo. Pero siya ay hangal. Ito ang nangyari. Parehong nangyari sa kanilang pareho ito. Yung nakikinig ng salita at nagsagawa, at yung nakikinig ng salita at hindi nagsasagawa. Sabi mo, lahat tayo makakaranas nito. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumaksak ang bahay na yon, at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, mga tao'y namangha. Sapagkat sabi, nagtuturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng religious people. Skriba. Narinig niyo ba yung word of God na isinishare ng religious people? Napakinggan mo pero parang walang nabago sa iyo. Naranasan niyo na po yan. Sino nakaranas na nun? Pakitaas ang kamay. Nakarinig ng message, pakitaas ang kamay. Pero pakiramdam niya parang walang tama, parang walang nabago sa kanya. Na-inform, pero hindi na-transform. Paano ko nalaman? By their fruits you shall know them. Kung ano yung nakikita mo na pang-araw-araw, yung narinig mo sa kanyang mga pananalita, yung nakikita mo sa kanyang mga priorities, anong mahalaga sa kanya, malalaman mo na ito'y nakikinig pero hindi nagsasagawa. Pero by the way, may tanong ko nga po sa inyo. Seryosong tanong. Kaya ba ang inyo bang naririnig ay 100% na naisasagawa ninyo? Sino po ang nakakapagsagawa? Pakitaas ang kamay. Yung na kanyang napakinggan, isinagawa. Pakitaas ang kamay. Wala. Pero tinan nyo itong kanyang sinasabing ito. Yung foolish builder, ganito. Yung panlabas, nakikita mo magkakatulad. Pagka ito ay nagpupuri, parehong nagtataas ng kamay. Magkakasamang kumakain, magkakasamang nagsasalita ng hallelujah, amen. Magkakasama sila. Ipinapahayag nila ang tama. They profess all the right things and they associate with true believers. Magkakasama sila. Ang kanilang buhay ay smooth, parehong okay.
hanggang sa dumaan yung pagsubok sa kanilang buhay. It could be anything. It could be anything. It could be financial, it could be relational, at maaring ito yung pagkawala ng kanyang mahal sa buhay na napakasakit sa kalooban. Doon mo masusubok kung matibay ang pundasyon ng isang mananampalataya. Masusubok mo doon. Kung pagka dumating sa kanya yung trial and testings na ito, anong kanyang gagawin? Siya ba'y maghihiganti? Siya ba'y matitisod? Siya ba'y magdaramdam? Sisisihin niya ba ang Diyos? May mga ugali ang mga nakikinig ng salita at hindi nagsasagawa. Yung walang pundasyon at yung hangal na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Sila ay nagsasalita ng mga bagay tungkol sa repentance. Instead na sila ay tunay na mag-repent, they talk about repentance. Instead na ang holiness may pamuhay niya, they talk about holiness. Instead of loving, they talk about love. Nangungusap siya tungkol sa love. Instead of loving one another. Ang tatak ng isang mananampalataya na ang pundasyon niya ay matibay ay pag-ibig. Sabi ng Panginoong Jesucristo, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Sabi niya, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, ganun kayo mag-ibigan. Kung paano ko kayo minahal, kung kaano ko kayo, ganun kayo mag-ibigan. Sabi niya, tatandaan niyo itong utos na ito. Sabi niya, isang sabay-sabay. Basahin po natin ng malakas. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ano sabi niya? Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon naman, di naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, hindi nakikita sa pamagitan ng pagpapahayag mo tungkol sa repentance, pero hindi ka naman nagre-repent. Hindi yan makikita sa pamagitan ng pagsasabi mo ng love, love, love. Mahal ko po kayo, pastor. Mahal ko kayo. Mahal ko ganito. Mahal ko kayo, nanay. Mahal ko kayo, tatay. Pero, hindi naman yan na isasagawa yung tunay na pagmamahal. Kaya, dito, it is more of a talk kaysa sa action na nagagawa niya. So, dito makikita natin yung warning kung paano ito ay nagwo-work sa bawat isa. Yung warning na ito. Kaya ito'y winarning ng Panginoong Jesucristo para tayo magbigay ng attention dito. Para ma-call ang attention mo. Kaya makita mo na mayroong dalawang uri ng mananampalataya. Isang nakikinig at sasagawa, matalino. Isang nakikinig at hindi nagsasagawa, hangal. Isang mayroong pundasyon at isang walang pundasyon. At ang nananatili, nagiging matibay ang buhay niya, nagiging matatag ang kanyang buhay hanggang wakas, ay yung mga nakikinig at nagsasagawa. At kung meron tayong isasagawa, yun ang wise builder, yun ang matalino. At ang pagsasagawa, taliwas sa ating orientation, taliwas doon sa ating pananaw, doon sa ating akala. Tulad ng pagpili, kung pipili ka, anong pipiliin mo? Broadway o ano yung narrow way? Makipot na yung maluwang na daan, avenue, o yung street na maliit lang. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung makipot na pintuan, makitid na daan, mahirap daanan. At ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Ito, that leads to life. Mahirap, but it leads to life. Pero yung daan na maluwang, yung daan na maalwan, easy way, it leads to destruction. Ang pangalan yun ay Distraction Avenue. Kung natatandaan niyo yung aking senior sa inyo. Mahirap sapagkat iba sa ating orientation, iba sa ating pananaw, iba sa ating simulain, iba sa logic ng ating isipan. See, the more you give, the more you will bless. As a natural, the more you give, the less money you get. Maghihirap ka lalo. Pero sa Panginoon,
Hindi, lalo kang pagpapalain, lalo kang dadaluyan ng blessing. Pero may kinalaman lahat sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ikaw ay nasa matibay na pundasyon dahil sa pagtitiwala. So kung sinabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 7, verse 25, ang sabi niya ay ganito. Sabi niya rito, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. So sa Tagalog po, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, tawag ay bagyo, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Yun ang matalino. So isipin mo, kinakailangan pala ako. Magiging moral ako. Yung aking karamutan, lalo ako magbibigay. Iniisip mo, dagdagan mo pa ang kabaitan para ikaw nasa pundasyong bato. Amen po ba tayo? Di ba yun ang iniisip mo doon? Dating immoral, hindi na ako magiging immoral. Hindi na ako magiging maramot, magbibigay ako. Yun ang nasa isip mo. Na yun ang magiging daan para ikaw ay nasa pundasyong bato. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, siya ang pundasyong bato. So it is not what you do. It has something to do kung saan founded ang buhay mo. Kung ang buhay mo, saan nakatayo? Yun ang tinutukoy niya rito. Mga minamahal ng Panginoon, tulad ng tinanong ko kanina, sino ba sa inyo ang nakinig ng salita at nagsagawa? 100% na niya nagawa. Walang makapagtaas. So, iisipin natin, okay, kinakailangan mula sa araw na ito. Ang lahat na lamang gagawin ko. So, magiging legalistic ka sa sarili mo at gagawin mo, yun ang iniisip mo. Pero hindi na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Bibigyan ko kayo ng example dito sa 1 Timothy 6, verse 17 to 19. Tingnan niyo dito sa verse na ito na naintindihan ni Timothy, sabi niya, command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Okay, tingnan niyo po. Let them do good, that they may be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Yan ang tinutukoy doon. That they may lay hold on eternal life. Now, tingnan natin po sa Tagalog. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay. Huwag doon sa kayamanan, sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Okay, tuloy natin. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi, sa gayo'y magtitipon sila para sa kanilang sarili, yun ang goal. Kanyang sarili ng isang mabuting saligan. Isa pa, isang mabuting saligan. Okay, sa English translation, yung verse 19, good foundation, storing up for themselves a good foundation. Mabuting saligan. Anong tinutukoy dito na good foundation at mabuting saligan? Sabi sa rito sa 2 Timothy naman ito ngayon. Chapter 2, verse 19. Tingnan natin dito. Tingnan niyo po. Itutuloy natin. Since ito'y Bible study, titingnan natin ang connection na kanyang sinasabi. Sabi niya, nevertheless, the solid foundation of God stands, having the seal. The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Okay, tingnan niyo po. And let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Meaning, yung mga tumatawag sa ngalan ng Panginoon, mamuhay ng may banal na pagkatakot at si Kristo ang isaalang-alang, siya ang gawing saligan, siya ang gawing foundation ng kanyang buhay. Ginagawa niya yun dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoong Jesucristo.
Ang Diyos ang naglagay ng matatag na saligang ito na tinutukoy dito sa Isaiah chapter 28. Therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. Sa Tagalogin. Kahit ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, aking inilagay sa Zion bilang pundasyon ang isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, yung cornerstone, yung po nagpapatibay sa structure. Tulad din sa atin, meron po tayong mga cornerstone dito. Yung bahay ninyo, meron niyang mga cornerstone, yung mga haliging nasa gilid. Yung po ang matitibay, mahalagang batong panulok, na isang tiyak na pundasyon, siyang naniniwala, hindi nagmamadali. Hindi siya magmamadali. Amen po. Hindi siya mahihilig sa shortcut. Hindi siya magmamadali. In-identify ito ni Apostle Paul kung ano itong panulukang bato. In-identify niya ito kung ano itong foundation na ito. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 20. Tingnan niyo po. Basahin natin. Now therefore, okay, sabay-sabay. Now therefore you are no longer stranger and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself. Sabi niya, Jesus Christ Himself. Isa pa, Jesus Christ Himself, being the chief cornerstone. Sa Tagalog, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa, mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Jesucristo ang batong panulok. Si Jesus ang pundasyon. Kaya kung mayroong foundation, ang ating buhay dapat, ang kayarian, ang kayarian is Jesus Christ. Kaya hindi kayo nagtaas na kamay kanina. Sino sa inyo ang lahat ng salita isinasagawa, walang makapagtaas? Pero ang Panginoong Jesucristo, ang panulukang bato, ang foundation, siya ang grace of God. Pag tinanong mo yung mga legalistic na mga tao, yung mga sinasabing ayaw nila ng katuruan tungkol sa grace of God, but Jesus Christ is the grace of God. Amen po. Siya ang panulukan. Nilinaw pa ito muli sa Acts chapter 4, verse 11, this is the stone which was rejected by you, builders, which has become the chief cornerstone. This is the stone. Ang tinutukoy dito sa Tagalog, tinan niyo po sa Tagalog, itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan, nire-reject. Marami po mga tao, nire-reject pag sinabi na natin ang tungkol kay Jesus, nagsasara. Para kayo namang mga born again, kayo lamang ang ligtas. Totoo po ba yung gano'n na ating tinuturo? Hindi lang nila naiintindihan. Kaya huwag kayong give up. Father, hindi lang nila nalalaman. Patawarin niyo po sila, hindi lang nila nalalaman ang kanilang sinasabi, ang kanilang ginagawa. Dito sa 1 Peter chapter 2, verse 6 to 7, naiintindihan niya. Sabi niya rito, therefore, it is also contained in the Scripture. Sabay-sabay po, basahin natin. Okay, ready? Okay, go. It is also contained in the Scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on Him will by no means be put to shame. Hindi mapapahiya. So, sa Isaiah 28, verse 16, itong Isaiah sa Old Testament, itong 1 Peter 2, verse 6 to 7, nasa New Testament na, si Jesus na ang nag-explain sa kanila. Therefore, thus says the Lord God, behold,
I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. Oh, 1 Peter chapter 2, verse 6 to 7. Okay, ready? Basahin niyo muli. Therefore, it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Sabi mo nga sa katabi mo, ako ay hindi mapapahiya. Hindi ako mapapahiya. Hindi yung aking magagawa para sa Diyos ang mahalaga para sa Kanya. Yung ginawa niya para sa akin, nanalig ako doon, nanangan ako doon, yun ang pundasyon ng aking buhay. Hindi ako mapapahiya. Purihin si Yahweh. Amen. Ang matibay na pundasyon, matitiis niya ang rejection. Jesus was rejected. He was able to keep on. Hello, nandiyan ba tayo? Kahit ikaw, nire-reject yung isineshare mo, keep sharing because of Jesus. Amen po. Ang mga may matibay na pundasyon, can endure sorrow. Ang sorrow ng buhay, hardship, trials and testings, may endure mo yan. Makakayanan mo yan malampasan. Amen. Sapagat ang Panginoon Jesucristo ang magbibigay sa atin ng lakas. Ayaw nga niya mag-share kaagad ng kanyang mga disciples. Sabi niya, tari at Jerusalem, maghintay kayo doon until you are endued with power from on high. Sapagat ang nais ng Panginoon, maibalik sa atin yung napahiwalay sa atin na Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang ating strength. Para maging strong ang pundasyon ng mananampalataya. Ang kakulangan ng hindi nananalig sa Panginoon Jesucristo at sa nananalig sa Panginoon Jesucristo, ang lacking sa Kanya ay ang Holy Spirit. Yun ang kulang. Siya ay ipa. Wala siyang butil. Siya ay ipa. Alam niyo naman ang ipa, mukhang palay, pero ipa. Pag tinahip mo, lilipa rin ang ipa. Siya ay walang laman. Siya'y empty. At ito yung mga madaling ma-demonize. Pagbalik sa Kanya, empty. Walang laman, maayos, put in order. Magyayaya pa siya ng 7 pang mas evil kaysa Kanya. At nakikita natin ang Kanyang katayuan, mas malala pa kaysa dati. Pag dumating sa point na ikaw ay parang lumala pa kaysa dati at napoprovoke kaysa dati, mag-repent ka agad, bumalik ka sa cross, tangkapin mo ang Panginoong Jesucristo. Gawin mo siyang buhay sa iyong puso. Amen po ba tayo doon? Sapagkat ang nais ng Panginoon, tayo patatagin, matibay, sa pananampalataya natin sa Kanya, ibabalik sa atin, you will be endued with power from on high. Ang isang palatandaan, prayerful. Masipag manalangin. Prayerful. Ito po ang isang mga example of what Jesus had in mind. Sa Matthew chapter 5 verse 7. Ito ang sabi niya doon sa mga nasa pundasyong bato. Sabi niya napalad. Sabi niya, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers. Kabaliktaran ng troublemaker, no? Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Tignan nyo, sino sa inyo nakaranas ng i-persecute ng kapitbahay, ng mga kaibigan, classmate, dating kakilala? Pakitaas ang kamay. Naranasan ng ma-persecute. Tuwing ako'y attend ng party ng mga elite, nakaka-experience ako niyan. Kaharap ko, iisnabing ka, iismiran ka, hindi ka man lang tingnan. Nakakaranas ako nun, pero it's okay. Kasi hindi naman sila believer. I was trying to reach them out. Mga kapatid ko, I was trying to reach them out. Share to them. Pero may mga pagkakataon,
Ang kaya mo lang tansyahin yung how much rejection they give you. Pagka nakakatatlo ka na, ayaw pa rin. 4, ayaw pa rin. 5, ayaw ka rin. Pumunta ka na sa iba. Sharean mo na lang yung iba. Amen po ba tayo doon? Sino sa inyo, yung nakatatlo, 4, 5, rejection, iba na sinasharean mo ngayon. Pero yung sinasharean mo, ready, tanggap sila ng tanggap. Para yung kumukuha ng exam na may time limit. So lahat ng alam mo ang answer, sagot ka na agad ng sagot. Pagdating ng ang dami mong na-answeran. Pag dumating na yung time, ang dami mo nang na-answeran, ang dami mo nang nasagot. Tanggap. Tapos tsaka mo na lang siya balikan pag naubos na yung patatanggapin mo. Pero parang hindi na mauubos. Pero nabigyan mo na sila ng pagkakataon. Lahat ay bibigyan ng pagkakataon. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoon, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Siya ay napakatiyaga sa atin. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sa Tagalog po, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa Kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi, tinan nyo, matyaga sa inyo. Sabihin sa amin, matyaga ang Diyos sa akin. Matyaga ang Diyos, matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Yung repentance ang nais niyang maranasan. Mag-turn around, change of mind, metanoia. Alisin mo na yung lumang thinking, yung pagiging indifferent. Wala namang ginagawang masama sa'yo, pero indifferent ka. Bakit ka ba indifferent sa akin? Meron kang naringgan at yung pinakinggan mong yon, yun ay rebelde. Yun ay ayaw ng correction. So nasaktan siya sa correction. Sabi, si pastor, napakasakit magsalita. Walang pakialam kung masaktan ang masasaktan. Mga ganon. Pero ang totoo nun, yun ay discipline. Yun ay correction. Sapagkat yun ang purpose ng Bible. Sabi rito, sa salita ng Diyos, all Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. That the man of God, that the man of God, sabay-sabay, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. That the man of God. Pag sinabi mo that the man of God, ibig sabihin, ito ang resulta nun. Ito yung end result. Ito ang resulta. Ito yung dulo nun. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good works. Paano mangyayari yan? Basahin natin yung 16. Sabi niya rito, all Scripture is given by inspiration. Ang inspiration, breath of God. Hininga ng Diyos, breath of God. It is profitable for doctrine. Yung hininga ng Diyos, inspiration. Bakit kaya ako'y nagkakaganito? Iniwan ko ang buhay ko doon, umuwi ako rito. Hindi niyo ba napapansin sa sarili niyo? Bakit ikaw ay nagkakaganyan? Hindi mo alintana ang anuman, pero ikaw nagsiserve kay Lord. Why? Because you are inspired. Inspiration. Ang inspiration, breath. Sa ibang bahagi, breath of God, hininga ng Diyos. Spirit. All Scriptures given by the Spirit of God, inspiration. So, when you are inspired, you do something for Him. So, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ito may kapakinambangan sa pagtuturo. Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for good works. Kinasihan ng Diyos. Magagamit sa pagtuturo. Magagamit sa pagtuturo. Yung inspiration, magagamit sa pagtuturo. Sabi niyan, pagtuturo. Pagtuturo ng katotohanan. Susunod, ano pa? Pagpapabulaan sa maling aral. Okay, susunod. Correction na yun Pagtutuwid sa likong gawain. Kung ikaw ay tinutuwid dahil mahal ka ng Diyos. Di ba? Pagtutuwid sa likong gawain. At
sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Di ba napakabuti ni Lord? Yun ang purpose ng Bible. Ang purpose ng Bible, it is the means for the end. So, yun ang ginagamit para makamtan mo yung dulo. So, yung training, yung akala mo ay misery ng buhay, yun ay ministry. Kung nakikilala mo ang Diyos, yung pinagdaraanan mo ngayon, halimbawa ikaw ay nagdaranas ka ngayon ng pagtsatsaga, nakakaranas ka ngayon ng pagtitiis, nakakaranas ka ngayon, yun ay training ng Panginoon para sa iyo. Ang sakit ng kalooban, tinitrain ka ng Panginoon. That is, yun ang bahagi ng process. Gusto mo yung dulo, pero ayaw mo ng proseso. Gusto mong makatapos ng pag-aaral, pero ayaw mong mag-aral. Ang gusto mo lang pumasok. Nagigess yung sinasabi ko. Maraming ganon. Meron ako mga sinusuportahan ng mga scholars, I give them everything. Baon, damit, pati ngipin. Pag umiti lang na may bukbok, dadaling ko agad sa dentista. Okay. Pero pag nakagraduate, nalilimot na. Nalilimot na yung prosesong yun. Nalilimot na yung pamamaraan na ginawa ng Diyos para siya ay makatapos. Nalilimutan na maging bahagi ng program para tuloy-tuloy yung programa, marami pa tayong maabot at matulungan. Sapagkat marami yung mga batang Pilipino na nangangailangan din ng tulong sa kanyang edukasyon. So, yung mga nakatapos na, tumulong din. Hindi naman malaki yung, kung ano lang yung makakayanan, pero at least, magbibigay siya sa envelope na ito po ay para sa educational fund. Bukod sa kanyang tithes, may offering pa siya, educational fund. Kahit ba naman 10 pesos o 20 pesos, educational fund. Di baon din yun ng mga grade 1. Baon din yan ng elementary. Yun ay pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon. Pagtanaw, pagkilala sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po. So, itong example na sinabi ng Panginoon Kristo, sabi niya, mapalad ang mahabagin, kahabagan. Mapalad ang malinis ang puso, makikita ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo. Sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inalimura kayo ng mga tao, ipinag-uusig at pinagwikaan ng lahat ng mga uri. Lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungulingan, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Amen po. Nasa lesson po tayo ng pagpili ng dalawa. Makipot, malapad na daan. Doon sa Genesis, tree of life, tree of knowledge. Anong pinipili ng tao? Knowledge instead of life. Sabi sa Deuteronomy 30, saksi ko ang langit at ang lupa, inihayo ko ngayon sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay upang para ang buhay ninyo ay at ang inyong lahi magtagal. Ito lang sabi ko sa inyo, kunyari lang naman ang Panginoon pinapipili tayo, pero sinasabi naman kung ano yung dapat piliin. Pero ang talagang kailangan nating piliin ay hindi relihiyon. Ang dapat nating piliin ay ang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang buhay natin ay dapat may pundasyon ng Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya yung pong salitang alimura, inalimura ng mga tao, rejection yun. Kaya tinan nyo, ito'y karimitan, nararanasan ito ng mga mananampalataya. Nararanasan at nagdudulot sa kanila ng pagdaramdam. Natatakot na sila tuloy mag-share dahil sila ay nagdaramdam pag sila ay inaalimura. Amen po. Ano ba yung pinagwiwikaan ka ng kung ano-ano? Ikaw, mag-share sa akin, tinan mo nga itsura mo at ang itsura ko. Ang layo-layo. Hindi ka makabili ng damit mo na mag-ara. Tapos mag-share ka sa akin, tinan niyo kung paano alimurain. Ang basihan ng lahat ay kapasidad na makabili ng magarang damit. Pero sa Diyos, hindi yun. Ang Panginoon, ang tinitingnan ay ang kalooban. Yun ang higit na mahalaga sa ating Panginoon. Amen po. Kaya yung sa Luke chapter 6, verse 27 to 31.
Sabi niya ay ganito, but I say to you who hear, sabi niya, love your, tinan niyo to, kung ang foundation mo ay si Jesus. But I say to you who hear, ano sabi? Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. And pray for those who spitefully use you. Ginamit ka lang. Sabi sa akin, ito ba'y masarap na gawin? Ito ba'y masarap pakinggan? Hello, nandiyan ba tayo? Amen. So, sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, hayaan niyang limutin ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sabay-sabay. At sinabi niya sa lahat, sabay-sabay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Isa pa. Pasanin araw-araw ang kanyang krus. At ano pa? At saka siya sumunod. Kaya malimit gusto mag-serve ka agad. Pero hindi mo na niya tinitingnan yung paano niya muna lilimutin ang kanyang sarili. Meron ka munang i-give up sa iyong sarili. Amen pa ba tayo doon? Ano na i-give up mo na gustong-gusto mo? Ginip up mo. Tapos, at saka, ikaw ngayon ay nag-serve. At saka ka, ngayon ay sumunod sa Panginoong Jesucristo. What is that? Na i-give up mo na gustong-gusto mo. Mahalagang-mahalaga sa iyo. Ambition, career. Hello, nandiyan ba tayo? Yung ambisyong yumaman. Anong give up mo na para sa Panginoon? Kaya kung wala ka pang gini-give up at ikaw ang tawag natin doon sa naik, chesong-cheso. Alam niyo ba yung salitang yun? Chesong-cheso. Sa paglilingkod. Sabi niyo nga yan, chesong-cheso. Ang nagsiserve ay meron talagang sacrifice. Amen po. Kaya, ito ang kanyang sinasabi tinyo. Himayin natin ito. Himayin natin. Yung verse 27 to 31. Himayin natin. Ito, una. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Okay? Sabi niyan, ibigin ang inyong mga kaaway. Okay. Okay. Susunod. Gawa ninyo ng mabuti. Ang mga napupuot. Tanyo, nakakabulol-bulol kayo Hindi nyo magawa, hindi nyo mabasa. ulit. Okay. Ready? Okay, go. Ibigin ninyo. Paano ba ibigin ang iyong kaaway? Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Okay, tapos susunod. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Think of something to help them. Love and help them. Stop using people. Di ba, tatatandaan nyo kasi sinashare lagi. Stop using people and start loving and helping them. Hindi lang nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Marami na akong nakitang gano'n. Nung maintindihan niya, naging productive. Meron tayong mga kapatiran na ang tawag sa kanila, troublemaker ng church. Tapos hanggang sa lumipat sa HTBC. Haba, nung lumipat dito, isa sila sa mga talagang itong mag-asawa to, itong buong pamilya na ito, napaka-productive. Evangelist, tumutulong sa gawain. Hanggang ngayon, nasa ibang lugar na sila, tumutulong pa rin sila sa gawain. Sabi nito, mga minamahal ng Panginoon, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, hindi lang nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Susunod. Ano susunod? Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Okay. Una, ipagpalain ang sumusumpa, idalangin ang mga umaapi. Okay, next. Anong next? Kapag sinampal, hindi yan naman literal na pag sinampal kayo, ito pang kabila. Hindi naman yan ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, huwag mo nang indahin yun. Sabi, pagka sino mang sumampal sa iyo, sa pisngi, iharap mo naman ang kabila. At
Si Jesus sinampal, ibinagay niya ba yung kabila? Hindi ba sabi, natatandaan niyo yung Passion of the Christ, sinampal siya? Tapos sinabi ba niya, oh, ito pa ang kabila. Hindi yun ang ibig niya sabihin doon, mga minamahal ng Panginoon. Kaya, sabi rito, sino mang sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo naman ang kabila. Okay, ibig sabihin, huwag kang gumibap. Maging bold ka pa rin sa pagtulong. Sino mang umagaw sa iyong, tingnan niyo, kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati baro. Okay. Ano susunod? Ready? Okay, go. Bigyan mo, kaya matalas ang mata nyo para makita nyo. Ready? Okay, go. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At susunod, at kung kapag inagaw ng sino man ang iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ang mga yon. Let it go. Okay. Amen po. Huwag mo nang bawiin ang mga yon. Gawin ninyo sa iba, okay, yan ang huli. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Well, pundasyon ni Jesus ang pinag-uusapan po natin. So ito yung mga principles na nais ng Panginoon na matutunan natin. It's not easy, but dahil sa tulong at habag ng Panginoon sa atin, nothing is impossible with the Lord. Amen po. We can do all things through Christ who strengthens us. Amen po. Papasok tayo sa mga panahon ng kahirapan. Papasok yan. Tingnan nyo, hindi pa natatapos si COVID, nag-ibang anyo na agad, Delta naman. Pagkatapos ni Delta, sino pa susunod? Si Alpha naman. Sunod-sunod. Mga minamahal ng Panginoon, si Pastor, napaka-negative thinker. Aba, hindi po. Sa mga huling araw, mababat-bat ng kahirapan. Sayaw na Diyos sa gusto, meron tayong, papasok tayo doon. And this is the preparation of paghahanda sa kontrol. Sabi niyo ngayon, paghahanda sa kontrol. Ang pinagtitiwalaan natin, pundasyong bato. Kaya niya tayong pangalagaan hanggang wakas. Kaya niya tayong pag-ingatan. Amen po. Sabi nga sa Job chapter 5, verse 6 to 7, tinan niyo. For affliction does not come from the dust, nor does trouble spring from the ground. Yet man is born to trouble as the sparks fly upward. Tingnan niyo sa Job 14, verse 1. Ito, sabi rito, ang buhay ng tao, sabi niya, ang buhay ng tao ay maikli at batbat ng hirap, puro trouble. Sa English translation, tingnan niyo, ang man who is born of woman is of few days and full of trouble. Mami naman ng Panginoon, kung gusto mo talaga ng kapayapaan, doon ka hahantong sa huling hantungan. Doon ang may kapayapaan. Doon ang wala ng trouble. Doon ang katapusan ng trouble. Pero ikaw naman ay mabuhay, mamatay na kay Lord, di ba? Kung mamatay, kanino ka pupunta? Kay Lord. Kung ikaw ay nabubuhay, kanino ka? Kay Lord. So what makes the difference? Nakukuha niyo ba ako? What makes the difference? Ang COVID lang ba ang pumapatay ng tao? Ang lahat ba nang mamatay, COVID lang? May high blood, may cancer, ang dami. Pero ang buhay ng tao na sinilang ng babae, talagang maigsi lamang, puno pa ng trouble ang buhay. Iyan ang buhay sa lupa. Sa sanlibutan, ay meron kayong pagkapigatian, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen po ba tayo doon? Sino ang magtatagumpay sa sanlibutan? Siya na nananalig na Jesus Kristo ay ang anak ng Diyos. At nagtagumpay sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung tiwala natin kay Panginoon, kay Lord Jesus, kung ating trust kay Jesus, makakaasa tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Whatever happens, hindi tayo iniiwan, hindi pinababayaan. Ang motto ng Panginoong Jesucristo, walang iwanan. Mahal na mahal ko kayo. Yun ang kanyang motto, walang iwanan. Hindi ko kayo iiwan, hindi pababayaan man. Sabi niya, huwag kayong matakot na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Woo! Hallelujah! Amen po. Amen.
Tignan nyo, ang kausap ni Jesus dito sa akin sinishare sa inyo, sino? Mga believers. Pero ang mga believers na ito, nakikinig ng salita at hindi nagsasagawa, ang tawag ay hangal. Paano yung hindi man lang gustong makinig? Mas malala pa sa hangal. Hello, nakikinig pa ba kayo? Susundan niyo pa ba ako? Ito, nakikinig, pero hindi nagsasagawa. Ang nakikinig at nagsasagawa, matalino. Ang nakikinig at hindi nagsasagawa, hangal. Amen po tayo doon. Pero paano pa yung nire-reject ka na? Hindi ka pinakikinggan man lang. Hindi man lang nagsishare. Meron pa bang lalala sa hangal? Mas malala yun. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang ating pong sa biyaya ng Panginoon, tayo nakapakinig na. At kailangan tayo ipina-fine-tune ng Panginoon. Hinuhubog pa tayo doon sa kaunting kulang na iyon. Hinuhustuhan yung ating kaunting kakulangan na iyon. At sa biyaya ng Panginoon, sa tulong at lakas na kaloob ni Kristo, we can do all things through Christ who strengthens us. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah.